Magandang araw, maupay nga adlaw, maayong adlaw. Welcome sa panibago nating sesyon kasama ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa araw na ito, ating pag-uusapan ang ikasiyam na sesyon, ang Healthy Habits Led to Healthy Life, o sa madaling sabi, ang malusog na gawi ay nagdudulot ng malusog na buhay. Sa maagang yugto ng pagkabata, natututunan ng mga bata kung paano gumamit ng palikuran. Ang yugtong ito ay karaniwang kinatawag na potty training. Kasabay ng mahalagang pag-unlad na ito sa pag-uugali at gawi, mahalagang maisama ang tamang mga kasanayan sa kalinisan, bago, habang, at pagkatapos gumamit ng palikuran. Layunin ng sesyong ito na matulungan ang mga kalahok na matukoy ang wastong paraan ng pagtatapon ng dumi, kabilang ang dumi ng mga sanggol at maliit na bata. Lahat ng miyembro ng pamilya, kabilang ang mga bata, ay kailangang maghugas ng kamay ng mabuti gamit ang sabon at tubig pagkatapos ng anumang paghawak sa dumi at bago magpakain ng bata o kumain. Napapangalagaan ang kalusugan ng buong pamilya kapag alam ng lahat ng miyembro kung paano wastong gumamit ng palikuran. Sa pamamagitan ng seksyon na ito, mas mabibigyan ng kaalaman ang mga magulang tungkol sa tamang gawi sa kalinisan at mga alternatibong pamamaraan para sa isang malusog na pamumuhay. Halimbawa, kung walang sabon, maaaring gumamit ng abo at tubig bilang pamalit. Sa pagtatapos ng sesyon, ang mga kalahok ay inaasahang una, matukoy ang wastong paraan ng pagtatapon ng dumi ng tao. Sunod, makilala ang mga epekto ng hindi wastong pagtatapon ng dumi ng tao. Bago tayo tumungo sa ating diskusyon, atin munang sagutan ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa inyong FDS notebook o sa comment section ang tama kung ang pahayag ay wasto tungkol sa paggamit ng palikuran at pagtatapon ng dumi ng tao at mali naman kung ito ay hindi wasto. Una, ang buong pamilya, kabilang ang mga bata, ay dapat gumamit ng palikuran, kubeta o potty upang ligtas na maitapon ang dumi. Tama ba o mali? Pangalawa, ayos lang ang pagdumi sa bukas na lugar basta't walang makakatapak sa dumi. Pangatlo, kapag nagtatapon ng disposable diapers, huwag itapon sa inidoro ang dumi. Ngayon, tumungo naman tayo at ating pag-usapan ang iba't ibang paraan ng pagtatapon ng dumi. Mayroon tayong 3 halimbawa ng wastong paraan ng pagtatapon ng dumi. Ito ay sa pamamagitan ng flush, squat at communal toilets. Para magkaroon tayo ng ideya, halina't samahan ninyo ako na mag-explore ng mga halimbawa nito.
Ating pag-usapan ang mga wastong halimbawa. Una, ang flash type. Ito ay karaniwang uri ng palikuran na maaring i-flash sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig o gamit ang nakakabit na water tank. Sunod ay ang squat type. Isa itong uri ng palikuran kung saan ang gumagamit ay nakayuko o squat sa halip na umupo habang dumudumi. Sunod ay ang community toilets. Ito ay mga palikurang hindi pagmamay-ari ng isang partikular na sambayan, kundi ginagamit ng buong komunidad. Mayroon naman tayong 5 halimbawa ng hindi wastong paraan ng pagtatapon ng dumi. Ang fly-by-night, cat hole, pit toilet, antipolo at ang overhang latrine. Para magkaroon rin tayo ng ideya, halina't samahan ninyo akong mag-explore ng mga halimbawa nito. Ngayon, atin namang pag-usapan ang mga halimbawa ng hindi wastong pagtatapon ng dumi. Una, ang fly-by-night. Ito ay ang pagdumi direkta sa lupa kahit saan, anuman ang lugar o kung may pasilidad man o wala. Ang cat hole ay isang mababaw na hukay na ginagawa sa lupa kung saan inilalabas ang dumi ng tao. Pagkatapos dumumi, ito ay tinatakpan ng lupa. Ang pit toilet naman ay isang uri ng palikuran na nangiipon ng dumi sa pamamagitan ng malalim na hukay sa lupa. Ito ay katanggap-tanggap ayon sa pamantayan ng Department of Health, ngunit dapat may takip. Ang antipolo type naman ay isang uri ng pit toilet na may konkreto o batong lapida bilang takip. At panghuli, ang overhang latrine. Isa itong estruktura na itinayo sa ibabaw ng anyong tubig kung saan ang dumi ay direktang nahuhulog sa tubig o sa ibaba ng inidoro. Atin namang pag-usapan kung paano natin mahikayat ang ating mga anak na magsimula sa potty training. Paano nga ba tayo makakapagsimula ng potty training para sa mga batang paslit? Una, ipakilala ang potty. Maaring simulan ito habang ang bata ay nasa pagitan ng 18 to 30 months. Pamalawa, tingnan ang mga palatandaan ng kanilang kahandaan. Kung ang bata ay nakakatulog ng hindi bababa sa 2 oras sa araw at nananatiling tuyo pagkatapos ng pag-iitlip, maaring ihanda na siyang subukan ang potty. Pangatlo, pumili ng angkop na potty at lugar. May ilang bata na natatakot mahulog sa inidoro o natatakot sa tunog ng flash. Maaring ilagay ng magulang ang potty sa lugar kung saan komportable ang bata, halimbawa sa kwarto. Kapag handa na ang bata, maaring ilipat ng magulang ang potty sa banyo hanggang masanay siya.
Sunod, pumili ng tamang panahon ng maingat. Iwasan ang potty training sa panahon ng stress o kapag ang bata ay may sakit at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Panghuli, ipakita ang paraan ng potty training. Paano naman natin maipapakita ang paraan ng potty training? Una, simulan ito sa pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapaupo sa bata sa potty, buo pa ang kanyang damit habang nasa banyo para masanay siya sa upuan. Sunod, gumawa ng schedule. Halimbawa, tuwing 2 oras, bago lumabas ng bahay, bago mag-idlip, bago matulog, at pagkatapos matulog. Huwag pilitin ang bata kung hindi siya pahanda. Sabihin sa bata na tanggalin muna ang shorts o pants saka ang panloob. Pang-apat, paupiin sa inidoro ng ilang minuto o higit pa. Magkwento o kumanta upang maging mas masaya ang oras. Kung nakadumi man o hindi, ituro sa bata na i-flush o tanggalin ang laman ng potty at maghugas ng kamay. Ituro rin ang tamang kalinisan. Turuan ang bata ng wastong paghuhugas ng kamay. Ngayon, paano naman kung hindi pa handang gumamit ng potty ang ating mga anak? Laging tandaan na gumamit ng toilet, kubeta o potty upang ligtas na may tapon ang dumi. Bago itapon ang disposable diapers, tiyaking mailagay muna ang dumi sa toilet o sa kubeta. At panghuli, bago hugasan ang mga reusable diaper o lampin, siguraduhin mauna munang maitapon ang dumi sa toilet, kubeta o potty. Isa sa mga importanteng diskusyon na kailangan nating pagtuunan ng pansin upang magkaroon ng healthy life ay ang F-diagram. Ang F-diagram ay nagpapakita patungkol sa kung paano maaring kumalat ang mga sakit mula sa dumi patungo sa bagong taong mahawaan. Ang sanitation o paggamit ng toilet o kubeta, ligtas na supply ng tubig at mabuting kalinisan ay nagsisilbing harang laban sa pagkalat ng sakit. Ang dumi ay nagmula sa taong may impeksyon. Ang bagong host ay maaring sinuman, lalaki, babae o bata na kasalukuyang hindi pa nahahawaan ng sakit. Paano nga ba na ipapasa ang mikrobyo mula sa dumi patungo sa bagong host? Una, sa pamamagitan ng tubig o likido. Nangyayari ang impeksyon kapag uminom o nagluto gamit ang tubig na kontaminado ng dumi. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga daliri. Nakakakain ng tao ng mikrobyo kung nakahawak siya sa dumi at hindi naghugos ng kamay ng maayos pagkatapos. Pwede ring sa langaw at ipis. Madalas silang namumuhay sa dumi. Kapag dumapo sila sa pagkain, maaari nilang ilipat ang dumi na maaari namang makain ng tao. At impeksyon mula sa lupa o bukirin. Nangyayari ito kapag kumain ng hindi hinuhugasan hilaw na gulay o prutas na pinalaki sa lupa na maaring kontaminado rin ng dumi. Tandaan, maaring maipasa rin ang impeksyon sa pamamagitan ng maruhing sahig. Halimbawa, kapag nahulog ang pagkain sa sahig pagkatapos ay kinain. Ang hindi wastong pagtapon ng dumi ay nagdudulot ng pagkalat ng sakit. Maaring kumalat din ito sa pamamagitan ng peste o insekto tulad ng mga langaw na kumakain ng dumi.
Ngayon, ating suriin ang mga natutunan ninyo sa sesyong ito. Para sa mga beneficiary, mag-comment sa ibaba o isulat sa inyong FDS notebook ang tama kung ang pahayag ay wasto tungkol sa pagtatapon ng dumi at mali naman kung hindi ito wasto. Una, ang buong pamilya, kabilang ang mga bata, ay dapat gumamit ng toilet, kubeta o potty upang ligtas na maitapon ang dumi. Pangalawa, ayos lang ang pagdumi sa bukas na lugar basta't walang makakatapak sa dumi. Pangatlo, kapag nagtatapon ng disposable diapers, huwag i-flush ang dumi sa toilet. Pang-apat, kumakain ang mga langaw ng dumi. At panghuli, lagi manghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng toilet. Bago matapos ang sesyong ito, narito ang maaaring gawin ng ating mga beneficiary. Ipakilala ang kantang ito gamit ang himig ng Kung Ikaw Ay Masaya na may sumusunod na mga liriko. Maaari ring itong ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kung ikaw ay dudumi, saan pupunta? Kung ikaw ay dudumi, saan pupunta? Kung ikaw ay dudumi, kung ikaw ay dudumi, kung ikaw ay dudumi, saan pupunta? Para updated tayo sa iba pang sessions, mag-like, subscribe, and share na. Salamat sa pakikinig. Nawa ay may natutunan na naman tayo sa sesyong ito. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli!